Ngayon ay pag-usapan na natin ang identity ng Bride of Christ. Kagaya na napag-aralan natin sa Part 7a at Part 9a, kapag ang Biblia po mula sa Old Testament at New Testament ay nababanggit ang simbolo na babae, ito ay grupo ng mga tao na mananampalataya sa ating Diyos. Ang tanong, sino ba sa Bible ang umuugnay sa Bride of Christ or sumisimbolo sa asawa ni Kristo? Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung babasahin natin ang mga taga-Efeso chapter 5 verse 22 to 29, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Sa verse pong yan, ito po ay isang figure of speech lamang, na ang church ay yung bride o asawang babae at yung groom ay yung asawang lalaki, which is ito nga si Kristo. Ito ay isang analogy lamang ng paglalarawan ni Apostol Pablo. Bagamat ang konteksto sa verse na yan ay payo ni Apostol Pablo sa pagmamahal at pagpapasakop ng pag-aasawang pisikal sa pagitan ng babae at lalaki, ang misteryoso dito ay inihalin tulad ni Pablo ang iglesia sa babaeng asawa ni Kristo. Kung ang iglesia ay lumalarawan sa asawa ni Kristo, ibig sabihin sobrang espesyal ang iglesia sa mata ni Kristo. Ibig sabihin, nais lang iparating ng Diyos sa atin na tayong mga mananampalataya ay apple of the eye ng Diyos. Napakahalaga niya sa atin. Gaya ng lalaking patay na patay sa babaeng kanyang minamahal. Kapag asawa, ibig sabihin sobrang mahal ni Kristo ang kanyang iglesia. Gaya ng isang lalaking sobrang bighani at sobrang pagnanasa sa kasintahang babae. Nagagawin ng lahat para mahalin lang ang babae. Sa sukdulang handa siyang mamatay para lang sa kanyang sinisintang babae. At ang pagmamahal na ito ay exclusive lang sa mga tunay na Kristiyano. Kaya ang Bride of Christ ay isang metaphor ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Gaya na napag-aralan natin sa Part 8d at Part 8e, ang tunay na mananampalataya ay yung mga taong nagtiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sila ay naligtas hindi sa mga mabubuting gawa o performance nila bilang tao. Hindi rin sa reliyon o anumang religious group kaya sila ay naligtas, kundi sila yung mga taong nagtiwala lamang sa ginawa ni Kristo sa krus upang sila ay masabing pinatawad at ginawang banal sa mata ng Diyos. Sila ay sobrang pinaburan ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi sila yung mga taong nagtiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At sila yung tunay na Kristiyano ayon sa napag-aralan natin sa Part 8d at Part 8e. Kaya kaibigan, kung ikaw yung klase ng mananampalataya na 100% nagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo at hindi sa mga gawa mo, ikaw ay naligtas at kabahagi ng Bride of Christ.